Bilang isang crypto influencer, sabi mo meron talaga scammer. Yes. Nabiktima ka na rin ba ng crypto? Oo naman. Magkano at sino at paano? Meron akong siguro yung dalawang malalakihan na lang. No? Meron akong isang 18M na scam. 18 million. 18 million tsaka 16 million. 16. 16, dalawa. Tapos ng podcast. So yung isa kong 18, isa siyang app na nag-trust ako doon kasi medyo matagal na rin sila eh. Like 1 year na rin. Naglalagay ako doon because kumikita naman talaga doon sa platform. Ilalak mo lang yung crypto mo, mag-earn ng certain percentage. Like how much percentage? Medyo malaki. Too good to be true. Oo, kumaga, ni-risk ko lang talaga yun. Kasi medyo matagal na rin siya. Oo, tsaka siguro sabihin na natin, okay, kaya ko mawala to. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Okay lang mawala sa yung 16 million at 18 million. Sakit pa din. Kasi lumaki na siya ng lumaki. Lumaki na siya ng lumaki. Kaya medyo masakit din siya. Hindi ko na babanggitin ko ng company. And then yung pangalawang scam. Wait lang, still active. Wala na. Wala na. Shutdown na. Literal, nung nakuha nila talaga yung... imagine, ako pa lang yun ha. Yes. Ang daming tao na nagpass doon. Hindi lang naman sa Philippines yun. Buong mundo yung app na yun eh. So, international siya. International. Pero saan talaga siya nakirate? Saan bansa? Hindi ko... Nakalimutan ko na eh. Kung saan siyang bansa eh. Basta na-scam ka. Oo. Same company, yung 18 at 16? Hindi. Yung 16, tao naman to. Tao. Kasi ako, di ba, trader ako. And marami akong traders. Okay? So, nagtitrade ako personal, pero nagfa-fund din ako ng mga traders. Let's say, may magaling na trader, mas magaling pa sa akin, wala naman siyang fund. So, gagawin ko, popondohan kita. Parang sa casino lang. Test ako, 500k. Minsan, pagka nakikita kong baguhan pa lang talaga, 100k, 1M, 5M, ganun, depende. So, ano magkano pinakamalaki mong binigay sa isang trader? Meron akong 25, may 30, ganyan. Kasi nakikita ko magaling talaga. At saka pagka ganun guys, ini-in-house ko. Meaning, binibigyan ko siya ng sarili niyang apartment, doon siya matutulog, in-house talaga. May kasama siya? Wala, mag-isa lang siya. So yung trader na yun, mag-isa lang siya, hindi siya na-istorbo. May sarili kasi siyang style. Yes. So yung isa ko pang trader, iba na naman ang strategy niya. Ayoko silang paghaluin. Bigyan kita ng apartment mo, mag-train ka dyan. Yan yung ginagawa ko. So nagkataon lang, meron akong very trusted friend, kakaibigan ko. Ako rin na nagturo sa kanya, estudyante ko to sa Cryptoverse, yung academy ko. Magaling na siya mag-trade. Sa kanya ako nag-invest. Ang problem, meron siyang partner na trader din. Okay, ibang style of trading. Ang problem, yung fund ko, andito sa kanya. Doon niya pinalaro kasi may group of traders din siya. Yes. So, itong tao na to, ito na yung magaling naman mag-trade. Ang problem, nasilaw. So, doon talaga pumapasok yung silaw eh. Nasilaw? Nasilaw doon sa account. Diba? Pag nasilaw ka, hindi tayo pwedeng mangyari kasi naglalaro. So, tao lang siya. So, nahabol mo naman? As of now, may current case pa din hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oo, hanggang Di pa rin natatapos yung case na yun? Hindi pa, pero malapit na. Umaakit na. Okay. So, kaya lagi ako nasa NBI. Sayang sa oras. Pero, actually, kaya ko naman yung i-let go. Pero, ang hindi ko kaya i-let go doon is yung parang niloko mo ko eh. Yun ang tiwala. Go eh, oo eh. Okay lang sana yung pera, walang problema. At saka hindi lang ako, maraming na-affect. Yun yung hindi ko mapalampas talaga. Ano, grabe naman yun. Okay lang sa yung pera, pero 18. Kasi to, pwede mo kitain eh. Okay, na-scam ako dyan. Pero yung idea na malaya ka, Yes. na niloko mo ko, malaya ka, yun ang hindi ko mapalampas eh. Na lumalakad ka ng malaya pero ang dami mong taong naapektuhan, niloko. Mabait ako sa mabait ako pero pag yung gano'n na harapan na bro yung Yes. pre, tao lang din tayo. Kailangan din naman madisiplin kasi baka naman guys, makabiktima pa ng iba. Yun ang iniiwasan namin.